Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Buksan ang aming palad, sariling maialay. Tulungan mong ihanap kami ng magummalay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. At upang tayo mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang pagbabago ng takbo ng buhay ni Abraham na nagsimula sa pagtawag sa kanya ng Panginoon upang lisanin ang kanyang bayan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila ay aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Tayo pong lahat. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo ay aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Sa ikalawang pagbasa, ipinananawagan ni Apostol San Pablo ang ating pakikiisa sa paghihirap dahil sa mabuting balita na inihayag ni Jesus na tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo ay maging kanyang bayan. Ito ay ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga nagawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilubig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita,
Isinasalaysay ang pagliliwanag sa pagbabagong anyo ni Jesus na nagpapahiwatig ng kanyang dakilang karangalan at ng kaluwalhatiang naghihintay sa kanya matapos ang kanyang pagpapakasakit. Tumayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapulian. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, wala silang nakita, kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag niyong sasabihin kanino man ang pangitain, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Why was Jesus transfigured? Bakit nagbagong anyo si Jesus? Was he simply showing off? Nagpapakitang gilas? Nagpapakitang kapangyarihan? At tila baga sinasabi sa kanyang mga alagad, pagmasdan niyo akong maluwalhati, according to our narrative today, puti ang aking muka, puting-puti ang aking damit. Was he simply showing off? Nagpapakitang gilas. Remember, my dear brothers and sisters, nasa 2nd week na tayo ng Lent, 2nd Sunday of Lent, at ang context ay mahalaga para lubos nating maunawaan why was Jesus transfigured. Sa 2nd Sunday of Lent, sa bundok Tabor, si Jesus, saksi si Pedro, Santiago at Juan ay nagbagong anyo. At bagamat gusto ng mga alagad na manatili sa bundok, si Jesus ay nag-ayang bumaba ng bundok. At alam niyo ba kung saan sila pupunta after ng Tabor experience nila? Pupunta sila, at yan ang maririnig natin, in weeks time, si Jesus ay papasok sa Jerusalem. Sa Jerusalem, anong mangyayari kay Jesus? Pahihirapan, susugatan, magpapapasan ng krus, duduraan, hihiyain, ipapako, at sa isa pang bundok na kung tawag ay Calvary, mamamatay si Jesus. Why was Jesus transfigured? My dear brothers and sisters,
that transfiguration is Jesus' way of showing Peter, James, and John, and all of us today, that when you reach Calvary, when you are suffering, when you are bloodied, when you are wounded, remember that Calvary is not the end. You have seen me in my glory. The transfiguration is Jesus' way of creating happy, good memories with His apostles. So that when they reach Calvary, meron silang mga alaalang babalikan na hindi naman sila palaging talo, palaging bigo, palaging mamamatay, palaging kawalan. May mga pagkakataon din na sila'y matagumpay, masaya, at nakangiti. We call those moments transfiguration moments. Yung mga alaalang babalikan mo, yung mga alaalang nakangiti ka, mga alaalang matagumpay ka, na kapag naalaala mo sa panahon ng ikaw ay nakapako, mangingiti ka, at sasabihin mo, hindi naman palagi akong talo. Hindi naman ako palaging bigo. Marami ding beses sa buhay ko, nakangiti ako, nanalo ako. Again, we call those transfiguration moments. Moments that will make us smile. Moments that will keep us pushing and moving in life. Transfiguration moments. In our first reading today, from the book of Genesis, si Abraham around 70 years old. At kahit matanda na siya, ang sabi ng Panginoon sa kanya, mag-migrate ka. Pumunta ka sa ibang lugar. Alam nyo ho, kung si Abraham ay tulad ng ilang matatanda dito, sasabihin ng ilang matatanda, Lord, baka pwedeng yung mga mas bata na lang sa akin. Kasi sa malolos na ako lumaki, sa malolos na ako nagkaisip, sa malolos na ako, mamamatay. Hindi ba yan ang kaisipan ng maraming matanda? Ba't ako aalis? Comfort zone ko na to. Ganon din si Abraham. Matanda na siya eh. Tapos pinamamigrate. Pero alam nyo sa bandang dulo, pinangakuan kasi si Abraham na kapag siya ay sumunod, maraming angkan, maraming lahi, maraming pagpapala. Siguro kahit nahihirapan siya, kahit na matanda na siya, naalala ni Abraham yung pangako. And that was his transfiguration moment. At nung naalala niya yung pangako, that kept him pushing, that kept him moving. Tinupad niya ang utos ng Panginoon. Bagamat mahirap, pero naalaala niya, transfiguration moment, may pangako ang Diyos sa akin. Saint Paul, in our second reading today, in his letter to Timothy, second letter to Timothy, si Timothy nahihirapang mangaral. Pero nagpadala ng sulat si Pablo at ang sabi, bear hardships. Tiisin mo ang mga hirap. Sapagkat alam mo, Timoteo, si Jesus naghirap din, pero sa bandang dulo nagtagumpay. Yung mga salitang yon ni Pablo kay Timothy, nagpalakas ng loob. At dahil lumakas ang loob, nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Pasuko na si Timothy, paayaw na, pasurrender na. Pero naalaala niya yung sulat ni Paul sa kanya. And that was his transfiguration moment. And upon remembering the letter made by Paul to him, that kept him pushing, that kept him moving. Transfiguration moments. My dear brothers and sisters, what are your transfiguration moments? Marami ba kayong ganyan? Marami ba kayong pagkakataon na matagumpay kayo at nakangiti kayo?
Alam nyo ho, meron akong nakaugalian. Share ko sa inyo. First year student of theology pa lang ako. Hanggang ngayon, 7 taon na akong pari, ginagawa ko. Sa kada araw, nililista ko lahat ng magagandang nangyayari sa akin. Yung magaganda lang, yung positibo lang. Nililista ko. Tapos gugupitin ko. Tapos titiklupin ko yung papel. Tapos ilalagay ko sa bote. Ang tawag ko, memory bottle. Tapos pag malungkot ako, pag bigo ako sa mga bagay-bagay, pag parang ayaw ko na, kukuha lang ako ng isang bote. Iuuho ko yung bote. Lalaglag yung mga papel. Babasahin ko isa-isa. At sasabihin ko sa sarili ko, hindi ako laging talo, hindi ako laging bigo. Maraming beses nanalo ko. Maraming beses blessed ako. Madaming beses nakangiti ako. At mangingiti ako. And that will keep me pushing. That will keep me moving in life. Those bottles, my transfiguration moments. Sa mga mag-asawang nahandito, kapag kayo ay may pagtatalo, nag-aaway kayong mag-asawa, alam nyo ang dapat nyong gawin? Ganito. Pag nag-aaway kayo, puntahan nyo yung wedding album nyo. Tapos tignan nyo yung mga picture. Nakangiti ka, opo father, opo father. Nakangiti ka. At aalalahanin mo, hindi naman palaging bigo sa buhay may asawa. Hindi naman laging problemado sa buhay may asawa. May mga pagkakataon din, masaya ako sa piling ng asawa ko. At pagtapos mong tignan yung mga pictures nyo nung kasal, isasara mo, mangingiti ka, at sasabihin mo, ilalaban ko pa yung kasal namin. Ilalaban ko pa yung pagmamahalan namin. That album, your transfiguration moment. Sa mga nagtatrabaho, kapag toxic na ang trabaho, kapag parang nakakainis na sa trabaho, tandaan mo, nung una kang tinanggap sa trabahong yan, you are very grateful. Finacebook mo pa, yehey, may trabaho na ako. Alalahanin mo yung araw na yon. Unang natanggap ka, masayang masaya ka, at sasabihin mo, hindi naman palaging toxic sa trabaho, hindi naman palaging nakakapagod lang sa trabaho, may mga pagkakataon din, masaya ako dito. That moment, your transfiguration moment. Sa mga nag-aaral, kapag nahihirapan na kayong mag-aral, kapag madami ng peta, kapag madami ng pinagagawa sa school, lagi mong isipin, madami kang plano para sa sarili mo, at madami kang plano para sa pamilya mo. At kapag naisip mo yung maraming planong yun, sasabihin mo, hindi susuko sa pag-aaral. Sisipagan ko pa, mag-aaral ako para sa mga pangarap ko. Yung mga planong yun, those are your transfiguration moments. Sa mga lingkod simbahan natin, kapag kayo ay tamad ng mag-serve, tamad na kayong mag-lektor, tamad na kayong mag-lay minister, tamad na kayong magkumanta, mag-sakristan, ayaw nyong pumasok sa mga seminar, ayaw nyong mag-recollection, ayaw nyong mag-retreat. Tandaan nyo yung unang araw na tinanggap mo yung sutanang yan. Unang araw na nagsuot ka ng hood. Unang araw na nagbasa ka sa harap. Di ba tuwang-tuwa ka? Hindi naman palagi nakakatamad. Hindi naman palaging walang gana. Madami ding pagkakataon, gusto mong mag-serve. At kapag naalala mo yung mga moments na yon, mangingiti ka at sasabihin mo, hindi, magsaserve pa ako. Those moments, transfiguration moments. Ako ho bilang pari, nakita ko na sa 7 taon, isa sa mga pinakamalungkot na araw sa pari, linggo ng gabi. Lalo kapag mag-isa ka lang sa kumbento. Buti nga ho dito may kasama. Pag mag-isa ka lang. Kasi pag linggo ng gabi, yung linggo ng umaga,
ang dami mong kausap. Lahat ng emosyon ng tao, makikita mo, nagkasal ka, masaya sila. Next schedule mo, patay, malungkot naman sila. Next schedule mo, blessing, masaya ulit. Tapos may patay ulit, malungkot. Tapos may binyag, masaya ulit. Tapos may mga meeting pa. Tapos may misa. Abalang-abala pag linggo. Tapos pag linggo ng gabi, umuuwi na yung mga parokyano, umuuwi na yung mga tauhan, umuuwi na lahat, naiiwan ka na lang. At kapag gano'n, naiisip ko malungkot ang buhay ng pare, alam nyo gagawin ko, nakatabi palagi sa cellphone ko, yung same day edit. Wala ng album eh, no? Same day edit ng aking ordination video. Mga 4 minutes lang yon. Papanoorin ko. At makikita ko, nakangiti ang nanay ko, nakangiti ang tatay ko, masayang-masaya yung mga bisita ko, at opo, bishop ako na, opo, bishop, opo, bishop. At pagkatapos kong panoorin yung video, mangingiti ako, at sasabihin ko, hindi malungkot ang buhay pare, madaming beses, masaya, madaming beses, gustong-gusto ko yung aking ginagawa. That video, my transfiguration moment, mangingiti ako at sasabihin ko, ipagpapatuloy ko ang aking pagmimisyon. My dear brothers and sisters, why was Jesus transfigured? Not because he was simply showing off. Jesus was transfigured before Peter, James, and John. So that Peter, James, and John, when you see me in Calvary, when you see me wounded, when you see me bloody, remember that is not the end. You have seen me in my glory. My dear brothers and sisters, sa mga matatanda ho lalo na dito, huwag kayong magagalit sa apo nyo, sa mga anak nyo. Kapag picture sila ng picture, take a lot of pictures with you. Take a lot of videos with you. Bakit ba yung iba feeling vlogger palagi, kahit di naman sikat? Okay lang yon, mag-video ka. Alam nyo kung bakit? Isang araw, babalikan mo lahat ng yan. Babalikan mo lahat ng yan. Kapag malungkot ka na, kapag isa-isa na silang nawala, babalikan mo lahat ng yan. At sasabihin mo, nung minsan nakakain kami sa lugar na to, minsan nakasama ko sila, namasyal kami sa lugar na to. Take a lot of pictures with you. Take a lot of videos with you. Those are your transfiguration moments. My dear brothers and sisters, this we ask the Lord today, that may the good Lord send us many happy, good memories, transfiguration moments, so that when we find ourselves crucified in our own Calvaries, there is hope. Hindi ito tapos. Hindi ako palaging talunan, hindi ako palaging bigo. Merong resurrection, merong glory, merong victory. Sapagkat maaalala ko, madaming beses nagtagumpay ako, madaming beses nakangiti ako, and I call those transfiguration moments. Amen. Magsitayo tayo, ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, kami iyong baguhin. Panginoon, kami iyong baguhin. Para sa simbahang inuusig at nagdurusa dahil sa paghahayag ng mabuting balita, upang ang pagbabagong anyo ni Jesus ay maging bukal ng pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong baguhin. Para sa mga nasa pamahalaan, upang tulad ng Panginoong Jesus, magsikap silang magbago ng baluktot na sistema ng politika at gawaing pampubliko. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong baguhin. Para sa mga may sakit at karamdaman sa ating pamayanan, upang sa kabila ng mga hirap na nararanasan, ay manalig sila na sa takdang panahon, ang lahat ng ito ay paninibaguhin ng kariktan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong baguhin. Para sa ating lahat na nasa piging ng pagbabagong anyo, upang magsikap tayong maitatag ang lipunang matapat at marangal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong baguhin. Para sa mga yumao, upang makamit nila ang kaningningang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sila'y iyong panibaguhin. Sa katahimikan, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Amang makapangyarihan, pakinggan mo ang daing ng iyong sambayanan. Sa panahong ito ng Kwaresma, mapagbago nawa ang aming puso at kalooban ng liwanag ng pagbabagong anyo ng iyong anak na si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanilang ipinamalas ang kaniyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami tinupos mong tunay, O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Dito sa
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan
hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aawit tayo ng pasasalamat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo't kalingain ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan at maging daan ng pagbabago ng lipunan. Salamat sa Diyos. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,